Jigger! Dexter! Agri! Masyaallah. Nakakatawa lang mga kaparmers na kahit sa likod ng ating mga pinagdadaanan, itong tatlong aso nakikipaglaro sa atin. Nakakatawa. Gutom na siguro to. Gutom na nga. Dahil nga yung isa tumatakbo dun sa kanilang kainan. Ito yung mga kaparmers, yung ating mga Peking duck na namatay. Tulad ng inyong mga sinabi na buksan yung tiyan or balon-balonan para makita kung ano yung nasa loob ng balon-balonan mga kaparmers, kung mayroon bang ibinigay. Siguro mga 2 araw na ito na namatay. Iwan ko lang kung hindi pa natunaw. Ito na kaparmas. Wala tayo makita mga kaparmas kung anong binigay. Kasi kung yung binigay nila mga kaparmers is feeds, hindi natin makikita dahil nagpapakain tayo ng feeds. Meron tayong mga ibinigay na mga feeds. Hindi natin ma-determine kung ano yung ibinigay na lason dahil simula nang in-upload ko yung video, pinag-isipan ka muna kung dapat ka bang ilabas o hindi. Mga 2 araw na simula nang namatay yung ating mga alaga, kaya hindi na ma-determine kung ano yung pagkakahalo-halo yung pagkain. Inuuod na nga mga kaparmers. Kaya mahirap na. Baho na nga. Mayroong isang kaparmers na nagsasabi na baka sa Madre de Cacao. Kukuha tayo ng isang Peking duck, papakainin natin, lalagyan natin ng palatandaan. Pag namatay, so ibig sabihin ito yun. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na sa pagkain, dahil mag-iisang buwan na yan. Hindi lang naman first time natin magpakain ng ganun na pagkain mga kaparmers. Mayroon naman mga kaparmers nagsasabi talagang lason yan, kasi kung peste yan, pa isa-isa, 2-2 yung mamamatay dapat. Pero yun sabay-sabay, grabe. Kahapon para kung binuhusan ng malamig na tubig, alam mo yung marami kang dalang organic na pagkain para sa kanila. Malambot pa yun dahil bulaklak ng water lily. Gustong gusto nila yun. Tapos pagdating ko, gano'n na yung nadatnan ko, nagkakalat, nangingitim. Yung pangingitim kasi mga kaparmers, yun ang palatandaan ng pinoison. Hindi ho ako marunong gumante mga kaparmers, pinagdadasal ko na lang. Yun lang, kung napapanood ba ng gumawa nito, alam ko nakakapanood yung gumawa nito. Sabihin ko na lang, God bless po sa inyo, at lalo na sa iyong mahal sa buhay, sa inyong pamilya. God bless. Sana nagtagumpay ka sa iyong ginawa. Yung aking mga alaga, hindi naman nakaka-perwisyo ng mga ibang tanim dahil nasa loob yan ng kulungan, hindi nakakalabas. Kung sa amoy lang mga kaparmers, wala hong amoy. Grabe, nangyari. Pero hindi po yun ang magpapatigil sa akin. Yan po yung magpapalakas ng loob para ipagpatuloy ko yung aking mga ginagawa. May mga tao talaga na hindi marunong lumaban ng patas. Meron tayong person of interest pero mahirap na. Mahirap pagsalita. Sige lang. Gawin nyo lang. I-poison nyo yung lahat ng aking alaga. Wala akong problema sa akin.
Lahat naman siguro ng tao may puso, may konsensya. Sa nangyayari na yan, kahit maubos pa yung alaga ko, hindi ho ako titigil sa pag-aalaga. Yan po yung nagpapalakas sa akin. Nagpapalakas ng loob. Hindi porkit namatayan tayo, manghihinan ako. Hindi porkit may naglason, may parang nagagalit or ano ba, yung parang insecure, hindi ko alam. Ibang tawag dyan sa kanila. Pasensyahan tayo, hindi pa ako marunong matakot. Ito yung natira mga kaparmers. Wahid, Itnin, Talata, Arba, Kamsa, Sita, Saba. Saba. Ibig sabihin, itong piraso yung natira mga kaparmers. Pipili tayo ng isa para nanghihina yung malaki. Yung natira, dalawang lalaki. So yung isang lalaki, yung ang ating sasampol. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung mamatay ito, ang matitira, 5 babae, 1 lalaki. Matured na yung lalaki, mga kaparmers. Oh, ito yan. Ganito kalalaki yung mga namatay kahapon. Hindi, nung isang araw pa yun. Kahapon ko lang na i-upload. Ito yun, ganito. Mag-1 kilo na, mga kaparmers. Laki na nito. Mga ganyan yung mga namatay. Meron naman na mas maliit pa dyan. Pero hindi magkakalayo yung laki. Saan yung lalaki? Ito. Kaso ayaw kumain eh. Yan ang hirap. Kaparmers. Ang hirap yung ginagawa natin ng sampol. Ayaw kumain mga kaparmers. Dahil kung makikita nyo, punong-puno yung balon-balonan. Grabe. Lalakas nitong kumain. Napakasayang tingnan na gano'n na sana yung ating mga alaga. Malapit na yun sa katotohanan. Kasi yung tinatarget ko talaga, gusto ko makita. Sinasabi nila, pagdating ng 2 months, maabot yan ng 2 kilo. So malalaki na yun. Kahit itong kulungan na ito, masikip na yun. Ililipat ko sana yun sa malaking kulungan. Pero yun ang nangyari. Ayaw kumain dahil hindi nga sila nakaubos ng pagkain nila. Malungkot mga kaparmers. Ramdam yung lungkot dito sa ating mga alaga. Pero ayos lang. Nag-order na ako ng 50 ulit. Nag-chat na ako. Pero sabi ng inorderan ko ng Peking duck, antay-antay lang kasi marami yung nakapila. I-inform niya ako pag meron na. So ayun, para sa naggalason ng ating alaga na Peking duck, mayroon pa akong parating na 50. Wala akong problema. Punta ka lang dito. You're free. You're very welcome. Grabe, nakakaparmas. Nakakapanglo mo. Palagi ko pong sinasabi sa una kong vlog, una kong video na ito yung pinakamaganda kong alaga na gusto kong paramihin dito. Alam niya siguro na ako lang ang mayroong Peking duck dito sa lugar na ito. Kaya ang Peking duck yung nilagyan ng lason, hinagisan. Siguro hindi ganun karami yung nilagay na lason kasi hindi naubos. Kasi ang mga Peking duck mga kaparmers, once na mayroon kang isinaboy, ibinigay na pagkain, kakainin ka agad yan. Napakabilis kumain. Kahit nga dito sa paglalagay natin ng pagkain mga kaparmers, wala pang 3 minuto, ubos na. At mga busog na yung ating mga alaga. Ganun sila kalakas kumain. Siguro yung mga natira, naubusan sila, kaya hindi namatay. Nakakapagtaka naman kung peste, ay sabay-sabay mamamatay. Within 2 to 3 hours, simula nang umalis tayo at bumalik, nangingitim na at meron ako naabutan, 2, nanginginig. Yung iba talagang
nakaganon na talaga yung leg, matigas na. Poison ng daga ang ginamit mga kaparmers. Kasi mayroong poison ng daga na seconds lang, minuto lang, tigok ka agad yung alaga. Kung piste pa ako kaparmers, tanggap ko pa kung palima-lima, apat-apat, dalawa yung mga matay. Pero yun, biglaan, patay. Hindi katanggap-tanggap, pero anong magagawa natin? Kailangan nating tanggapin. Pero sige lang, ganyan talaga ang buhay. Pag nakikita ka na umaangat, hindi ka kayang pantayan, gusto kang hilain pababa. Hindi nila kayang makipagsabayan ng patas. Alam ko kung sino ang gumawa, pero tahimik lang tayo mga kaparmers. Hindi lipat po ang gudon. Sa kabaligihap. Oo, ang pakwan, pagkain la. Nandito, dyan mo nalungog yung marigito. Basta kayo naroon, nugan at balayan, tapo yung kanang patong. Ay, waray. Ano ito? Ano ang malidong? Ay, Pwede ko nga po. Ito na. ha? Ito na. Oo. Ito, ito. Wala ko. Bunga yun. Ito. Mas-piso. Milis eh. Piso. Para ayaw ka matuorat sa marok. Aray. Jesus. Kaya rumpagil din ni. Patulaw, itong pulos. Tatanong ko. Nandito tayo kay Uncle, Patuloy. kapatid ni Papa. Ito yung dati niyang garden. Hindi tayo ng patdan. Itatanim para sa doon sa gilid ng kulungan. Oh. Yan na. Dami siguro guys. Dami, sobra isa na eh. Ano ba? Ha? Ano ba? Tanong. Ang dami. Pwede pa itanong? Wow, munit itinan ng mga uga. Liso yun eh. Ayun. Eh, Ah. may liso yun eh, larom. Sa kubo. Ang marasa yung nga utan. Sa dukot ligid. Oo. Iritin kuhan. Sabay. Amoy niya, buto niya to. Ay, pagig ka ng baka. Pasaway, diwat yun. Wato ka nagpatod. Bolean niya, eroy. Oh, Di na yung kuhaon. waray na. Murang na ito. Ayaw yung makarog-karog kayo doon. Binigyan tayo ng seedling ng sigarilyas. Ano mo, hindi ba lang mo i-contact lang? Dito pa, parwas. Mga talong. Tapos yung pang baga. Pwede, kayo na mga palit. Mayroon pang bunga, mga parwas. Malusog. Ah, kamuting kahoy, mga parwas. Binulo, kulay niya. Amo, nagbangbin. Inutuloy nga ni Kada. Ano pwede na yung exercise liwat? Oo. Ganit ba? Kagamitan lang ang pag-arado. Sa ibang lugar, ginagamit yung pag-arado. Oo. Hindi ba ito ito? Yan, ano yung itong ipon? Kuhan. Yan yung pagkasanay. Okay, yan. Manigin arado. Sabi, ako lang yun. Gamit. Ito ang tutugari. Nagparado. Arado. Puno lang. Cut. Iba talaga pag nasa probinsya, mga kaparmers. Yung brother ni Papa, merong
bahay dito sa gilid ng ilog. Ayan, may itlog. Lumulog. Itlog na yun eh. Maliit yung ating baon, mga kaparmas. Alam na tubong itong kay Dao. Tatero sa manakit barani. Ato dito barani. Yung mga iba nito, nandun sa kanilang ikutan. Sumusuroy. Maganda, ano ito? Lalaki. Kuhan. Origi. Balabang. Meron dito ang stainless bee, mga kaparmas. Kiwot kung tawagin dito sa amin. Pagliwang ko niya, mo kayo mga liwan na ikarig. Hindi tibay, pero harig. Wala pa, hindi ka years. Nila yung mga 7 years patungla. Ayan. Kaya. Tibay pa. Kana ang galit na diya sa alin. Para sa flower shop, yung kahoy na ito. Ito yung nasa gilid ng ilog. Harayo, ano't balinan. Kaya sakripisyo ka na era. Bahang ato na salog. Mamang pang. Ay malo, hindi no natulay. Hindi na taas. Bait ng baka na ito, mga farmers. Kailan kaya tayo makakabili? Ito do palubog siya rin. Laro. Kanito nga. Para mag-araw. Ako lang na mamahe. Baka sa susunod na buwan, meron tayong ganito. Ano eh, tambok? Ha? Tambok unod. Malawak yung pastulan dito sa baka. Sa kabila, dito. Gas katirong mo naman. Ito pang isa, buntis to. Di may anak ini. Buro din eh. Buro din eh. Buntis din yung isa, mga kaparmers. Lapit ng mananganak. Ito, pag ibinta ito ng mga 20,000 to 25,000, bilhin natin. Babae. Ay, lalaki. Ayaw ko sa lalaki. Daming manliligaw. Ayaw ko sa lalaki dahil babae pala yung manliligaw. Hindi dadami. Pumunta kami dito ni Brad para kumuha ng kahoy. Kumuha rin kami ng patdan. Humingi kami kay Uncle. Tatanim doon sa gilid ng kulungan ng mga manok para hindi mainit. Ang ganda ng kanyang pwesto, gilid ng ilog. Meron siyang fish pan. Dito yung bahay. Ang ganda dito magtagay oh. Saan naman mo harvest mo? May sunod dito, damot sunod dito. Ha? Damot sunod. Wala agad yung sunod. So, turubay ito. Oh, trabay. Muna ako tilapila. Sunod yung tigyan ito na saan. Kailangan rin yung tigyan mo. Oops. Para nakit yung harvest. Nari ka. Kuwat tapos. Meron dito nga fish pan na farmers. Kay Uncle. Natumba yung naga. Natakpan. Kaya no? Malalaki na yung laman yan. Ito yung malaking ilog. Pag nai-stress tayo mga farmers, napapagod. Ang pasyalan natin ay dito sa gilid ng ilog. Bukod sa napakarami ng baka, napakaganda ng view. Talagang
matatanggal ang iyong stress at pagod pag makita mo ang napakagandang lugar na ito. Uwi na kami dahil pupunta pa kami sa shop. Tuloy namin yung aming ginagawa. Nagpatabas ng damo mga kaparmers. 250 yung bayad dito. Kalahating araw lang. 500 ang isang araw. Sa susunod ng mga araw mga kaparmers, maglalagay tayo ng taga. Napakaraming haluan. Hindi man makita sa camera pero sa aming mga mata kitang kita. Lumilitaw yung iba. Ayan o. Ayan o, Brad. Teman-teman. Dalawa. Dami. Susunod na araw pag wala tayong ginagawa. Kasi pagbutang itong pao nito, sibad tayo. Ito yung malaking isda, mga kaparmers. Naliligo. May sungay na. Sandali lang tinira, tapos agad. Uwi na tayo. Punta tayo sa ating shop. Tapos na. Damo na, Col! Ayan mga kaparmers. Pagkain ng alagang baboy. Hahaluan lang yan ng pullard, lulutuin, solve na. Libre na ang pagkain. Ano kami? Meron pa kaming gagawin dito sa shop. Sa pag-aalaga, kailangan talaga madiskarte, lalo na sa pagkain. Kasi kung iaasa lang sa commercial feeds, aggregate lang yung yayaman. Alala yung aggregate na farmers. Alala yung commercial feeds. Diskarte sa organic na pagkain. Semi-organic lang para manatili yung mataba ng mga alaga. Nakahaluan pa rin ng feeds. Hindi puro organic.